Magandang gabi po sa ating lahat. Sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat. Tinipon niyo po muli kaming magkakapatid, Panginoon, para sambahin ka sa dakila mong pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon, ngayon pong gabing ito, at nandito na naman kaming magkakapatid, Panginoon, para makarinig ng iyong mga banal na salita, iyong mensahe na magiging gabay namin at aming susundin sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy din naming ilalapit at nadalangin, Panginoon, ang magbibigay ng kanyang testimony. Tunay na samahan mo po siya at pangalagaan at higit sa lahat, ang magbibigay ng inyong mensahe ngayon pong gabing ito. Maraming pong salamat sa mga pagpapala at biyayang pinagkakaloob niyo po sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at lalo tigit sa ating Panginoon. Ako po ay nagbabalik ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon. Unang-una sa lahat sa patuloy po na lakas na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa akin at sa aming pong buong sambahayan. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ang akin pong mother-in-law ay nasa ospital pa rin po at maging hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po siya okay. Bagamat ganun po yung aming pong pinagdadaanan, ay napakarami pa rin pong biyaya na ipinagkakaloob sa amin ng Panginoon. Unang-una nga po ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil ang amin pong anak na si Chase ay isa sa mga napili ng daycare center ng Ibayo na magkaroon ng karangalan. Napakalaking biyaya po nito sa amin bilang magulang sapagkat sa dinami-dami po ng estudyante ng daycare center ay isa si Chase na naging pangalawang karangalan, banggit sa kanya pong school. At overall po sa kanya pong klase ay siya ay nag-top 4. At yun po yung pinagpapasalamat namin sa Panginoon kasi bagamat meron kami mga pagsubok na pinagdadaanan, ay patuloy pa rin yung biyaya na ipinagkakaloob at binubuhos ng Lord sa amin. Iba po pala talaga yung feeling pagka ganoon yung anak mo na nakakatanggap ng awards sa school. At ganun din po, pangalawang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung pong ministry na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, yung pong pinagkatiwala niya po sa akin, ay patuloy ko pa rin pong nagagampanan. At purihin ng Panginoon sapagkat nito pong nakaraang buwan, from April to June ay ako po ay naging teacher ng Sunday School. Praise God. At akin naman po itong natugunan. At ganun din po, ito nga pong natapos na DBBS, muli ako ay nag-commit sa Panginoon at ginamit ang kanyang talento na ipinagkaloob sa akin. Ako po ay naging assistant teacher ng DBBS. Salamat sa Lord at sapagkat maraming ginagawa at naging busy nitong mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo. Maraming abala, maraming naging struggle, pero purihin ang Panginoon sapagkat yung ipinagkaloob niya sa akin ay patuloy pa rin akong nakakapag-commit sa biyaya niya. At ganun din po ay ito pong pangatlo ko pong pinagpapasalamat sa Lord. Iyon pong aking pong mother-in-law ay bagamat hindi pa po siya okay, pero siya po ay makakalabas na po ng hospital ngayon pong month ng July. Hindi pa po namin alam kung kailan, pero unconscious pa rin po siya, bagamat okay po yung kanyang vitals, pero sa biyaya ng Panginoon alam namin na malalagpasan namin itong pagsubok na ito, bagamat physically, emotionally, and mentally po ay nakakapagod. Pero spiritually, ang Panginoon ang nagkakaloob ng pananampalataya at tiwala
para sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa lakas physically na ipinagkakaloob niya sa amin, sapagkat kami po at ang mga anak po ni Mama Terry ay nagtutulong-tulong para maging maayos yung pag-aalaga sa kanya. At kami po ay patuloy na humihiling sa inyo na samahan nyo pa rin po kami sa pananalangin para sa patuloy na kagalingan ni Mama. Bagamat hindi pa po siya okay at hindi pa rin po siya magaling, unconscious pa rin po siya, pero patuloy po kami magtitiwala at alam namin na sasamahan nyo kami sa pananalangin para maging magaling, para maging 100% yung kagalingan ni Mama. At alam namin na si Lord ang magbibigay ng lahat-lahat para sa amin. Kaya purihin ang Panginoon at sa Kanya kami magtitiwala. At alam namin na lahat ng dalangin, lahat kami nagkakaisa na dumadalangin para sa kagalingan ni Mama Terry, ay alam namin at kiniklaim namin na ipagkakaloob sa amin ito ng Panginoon. Kaya maraming salamat po at purihin ang Panginoon sa Kanyang kadakilaan. Iyon lamang po at maraming salamat. Sa akin nabuksan, ako'y sinanggalang sa demonyong kaaway. Batis kang sakdal inang, gamot naming may damdam. Hanggang may tumitibok hininga sa pag-irog, ako'y hindi tutugot na di ka maibantog. Ikaw ang nagpalubog sa angkan ng balakyot. Iaalay kong lahat, buhay ko hanggang wakas. Kami mawang haharap sa hukuman mong tapat, at dooy mahaharap ang tanang pagkahubad. Sa kamay ko ay walang dadalhin akong Ama, sa krus mong mahiwaga, kakapit at luluha, iligtas sa ganitang parusa sama-sama. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat.
Ng mga nakaraang linggo, our church message during Sunday, pati na rin po yung mga materials natin sa Sunday School, we're focused on the attributes and characteristics of God. Natutunan natin na God is all-powerful, all-knowing, and God is omnipresent. He is a God who is just, holy, and faithful. And yung nakaraang linggo po, napag-aralan natin that God is the Alpha and the Omega. Having heard about some of the attributes of God, do you still doubt kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay mo? Batid natin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay si God yung nag-create. And He makes all things possible in His time. Sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon na kahit na paulit-ulit tayong nagkakasala, ay ibinigay niya pa rin ang kanyang bugtong na anak upang ang ating pagkakasala ay mahugasan at mabiyayaan tayo ng buhay na walang hanggan. But then again, bakit kapag tayo ay nalalagay sa peligro, nagkakaranas ng pagsubok, napalilibutan ng mga sakuna at problema, tayo'y pinanghihinaan ng loob, pinangungunahan ng takot, pag-aalinlangan at galit, at minsan, kadalasan, humahantong sa muling pagkakasala. Sa gabing ito, nais ko pong bigyan natin ng pansin at halaga ang pagkakaroon ng totoo at matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na tutulong at gagabay sa atin sa mga desisyon na ating gagawin araw-araw upang ang lubos-lubos na pagpapalan ng Panginoon ay ating maranasan at matamasa. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami magtipon-tipon at mag-aral muli ng iyong salita. Paspasan mo po ang puso't isipan ng bawat isa. Buksan mo po ito upang maintindihan namin at maisagawa ang nais niyong gamitin namin sa araw-araw naming pamumuhay. Gabayan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, upang magamit mo at maipadama sa amin ang iyong pagmamahal at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin at makikita sa gabing ito at ay makikita natin sa Jeremiah 29:11-13 na kung ating pong babasahin, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung magaganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. 13. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Saglit po nating balikan ang pinanggalingan ng mga talatang ito. Ito yung mga panahon na nabihag ni Haring Nebukadnezar ang mga Israelita at dinala niya sa Babylonia. Ang pangyayaring ito, ayon sa Biblia, ay itinakda ni Yahweh na ang bayan ng Israel ay masakop at magpakasakop. Hindi nila kailangang maghimaksik. Bagkus ang utos ni Yahweh sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinala sa Babylonia, ayon sa Jeremiah chapter 29 verses 4-10, in summary, sabi ng Panginoon, manirahan kayo at mamuhay ng maayos, magparami ng lahi, pagyamanin ng lungsod at ipanalangin ito. Huwag magpalinlang sa mga propeta at manghuhula, huwag basta-basta maniniwala ka sa kanilang panaginip. Dahil ang plano ng Diyos, pagkalipas ng 70 taon, muling ipadarama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at tutuparin niya ang pangakong ibabalik sila sa lupaing ibinigay niya sa mga ito. Sapagkat ang sabi ni Yahweh sa chapter 29 verse 11, batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo,
mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito rin po ang sinasabi niya sa ating mga nananampalataya sa Kanya ngayon. Sabi niya, I have plans for you. I got your back. Don't panic, just obey. Trust me, tatagan mo ang iyong pananampalataya. Makikita po natin dito na God's blessings for you and me is so much, very much abundant. Ang plano niya sa buhay natin ay punong-puno ng pag-asa. But because of the choices we make, we miss the blessings. Mapagmalaki po kasi at makasarili ang tao. Susulong pero pag may obstacles, matatakot at uurong. Most of the times, God's ways is not a priority. Nakadetach tayo kay God, kaya wala tayong power against the forces of this world and kulang sa wisdom. Remember what happened to the Israelites during the time of Moses? Instead of 11 days, 40 years silang nagpaikot-ikot sa wilderness. Saglit po nating balikan sa Numbers chapter 13 to 14. Sa verse 1 to 3 ng Numbers 13, sinasabi dyan, The Lord said to Moses, Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites. Canaan, di ba po yun yung promised land? Sino pinadala? Yung mga leaders. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan sila ng mga tao. At ang dapat nilang gawin? To explore. Para ma-visualize siguro nila as leaders, ano ang pwede nilang gawin. Kapag naroon na sila, most leaders have the ability to visualize the future so they can lead people to a better life. And then after 40 days, bumalik sila. Makikita natin sa Numbers chapter 13 verses 26 to 27. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Lahat ng mga Israelita are very excited to hear ano yung nakita ng mga leaders. Kasi siguro gusto na rin nilang magkaroon ng permanent place na talagang sa kanila. So verse 27, they gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Sabi nila, it does flow with milk and honey. Anong ibig sabihin nun? Meaning, masagana talaga yung place. Exciting, right? But in verse 28, but the people who live there are powerful. So they started to doubt kung kakayanin nila. And the cities are fortified and very large. Sabi nila, hindi natin kaya yan. Masyadong matatag na yung security nila. Then we even saw descendants of Anak there. Diba? Yun yung mga malalaking tao. So, mas lalo silang natakot. So, anong nangyari? Pinangunahan sila ng takot. Nandun na sila, abot kamay na nila. Pero nag-doubt pa din sila. Natakot ang mga Israelites at muling nagreklamo. Kinalabasan, the leaders made their choice. The leaders forfeited the tremendous blessings that God prepared for them. And hindi lang sa kanila, sa buong bansa ng Israel. Baka talagang it was a test from God to test their obedience and faith. And alam natin they failed. Meron po bang pagkakataon sa buhay natin na napakalaki at napakaliwanag yung talagang gustong-gusto nating makuha? Gustong-gusto nating i-achieve. Pero nagdalawang isip tayo. Hindi natin alam kung kakayanin natin to. Dahil pinangunahan tayo ng probably self-doubt at takot. Hindi kaya dahil tinetest din tayo ng Diyos, pati ang ating pananampalataya sa Kanya.
Sinisubukan niya tayo kung susunod tayo at magtitiwala sa Kanya. Kung talagang naintindihan natin ang pagiging Panginoon niya ng buhay natin. Dalawa sa mga leaders na pumunta sa Canaan ay sina Joshua at Caleb. Sa Numbers chapter 14 verses 6 to 9, ipinakita dito kung gaano katatag at kung paano nila ipinanghawakan ang pagkakakilala nila sa Diyos at ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. So verse 6, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good." Verse 8, "If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and He will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them." Mga kapatid at mga magulang, Christian life is one of surrender and obedience, not independence and rebellion. The point is, in every aspects ng buhay natin, idulog natin sa Diyos. Manalig tayo at manalangin. Bring our choices to God and be prepared to accept His answers. He has planned for us, right? For the goodness of God's heart, may plano siya para sa iyo at sa akin. And His plans and His ways are always the best. So to experience God's best requires two things. Una, learning how to listen. Kadalasan, we present to God what we want. After that, tapos na. Di na natin binibigyan si God ng time para sumagot. We should learn to listen and wait and expect God to speak from His Spirit to ours. Dami natin lahat. Let us feel His presence and listen to what He is saying. Minsan kasi kapag hindi natin magets yung ways ng Panginoon, gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Imbis na intindihin natin kung ano yung nais niyang gawin natin, hindi natin pinapansin at hindi natin binibigyan ng halaga. And kahit na alam natin kung anong gusto or sinasabi ng Panginoon, yung gusto pa rin natin ang sinusunod natin. Minsan, pinangungunahan pa natin siya. Kapag wala sa picture ang Panginoon sa mga ginagawa natin, at sarili lang nating desire, pamamaraan at timing ang pinahahalagahan natin, we will not have abundant life, and surely we will not experience God's best. Pangalawa, to experience God's best, we should learn to write down God's message para pwede natin itong balik-balikan at mas lalong maintindihan. Keeping focus on what God is saying takes practice. We should approach Him in trust and kababaang loob. Panalangin natin na ipadama niya ang kanyang kapangyarihan. Experiencing God's best starts with seeking God's ways. Sabi nga sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." We seek and discover God through prayer, meditation, and the scripture. Binigay niya sa atin ang Biblia so that we might gain the clear picture of His ways. Kung hindi mo siya nadarama today, open your Bible with expectation and pray that you might see Him. Ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me, and when you seek me with all your heart." Tayo po ay manalangin.
Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito at sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin sa walang hanggang pagmamahal at patuloy na paggabay mo sa amin, Panginoon. Samahan mo kami sa araw-araw ng aming paglago. Bigyan mo kami ng desire to always seek first your kingdom and righteousness, Panginoon. Tulutan mo po na ang aming natutunan sa gabing ito ay maging gabay namin sa pag-accomplish ng mga projects na inatas o inasign mo sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, bilang isang United Church, idinadalangin namin ang Project Noah. Ikaw, Panginoon, ang nagdala sa amin dito at ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Biyayaan mo po kami ng matibay na pananampalataya at paniniwala gaya ng kay Caleb at kay Joshua. At panghawakan namin ang iyong salita sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sama-sama po tayo. Tayo pong lahat ay umawit ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Tayo pong lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga
kadakila, O Diyos, tapat kadakila. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Atin pong basahin mula sa mga awit 86, 3-4. Ikaw ang aking Diyos, ako'y iyong kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluwa'y tumatawag. Ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa gawing ito. Maraming salamat na kami ay nakasamba po sa iyo. Nagbigay kami ng panahon para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa anak na ginamit mo na maghatid ng iyong salita. Ay patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang samahan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo.
Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.